Tayo pong lahat ay tumayo. Psalms 133, verse 1-3. How very good and pleasant it is when kindness live together in unity. It is like the precious oil on the head, running down upon the bird, on the bird of Aaron, running down over the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord ordained His blessing, life forevermore. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo sapagkat sa pagkakataong ito na kami pong lahat ay iyong pinagtipon-tipon upang muli naming marinig ang iyong banal na salita. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na maisapuso naming lahat ang iyong banal na salita. Lord, ikaw po ang aming dinadakila, pinupuri at pinasasalamatan sa lahat sapagkat ito po ay galing lahat sa iyo, Lord. Gayon din po ang lahat ng mga nasa online. Pag-ingatan niyo po silang lahat para lagi po kaming magkasama-sama sa pananambahan namin na ito. Lord, bigyan niyo po ng katalinuhan ang aming tagapagturo sa mga oras na ito upang maunawaan po naming lahat ang inyong mensahe. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat. Tayo po ay magbatian ng matamis ng ngiti. Ayan. My soul, His blood has covered my sin. I believe
Wala po tayong agam-agam. Ayan. Tingnan po natin yung mga katabi natin. Hindi po ba mukhang balisa? Ayan. Secured po tayo. Ano? Panatag tayo dahil ang ating Diyos ay buhay. At walang ibang daan. Sino lamang po ang daan? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya patuloy po tayong magde-dedicate ng ating buhay sa Kanya. Amen? Habang tayo po ay nabubuhay. There's only one way at yun po ang ating Panginoong Jesus. I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, everyhow and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for
Buhay ang ating pag-asa. Amen? Kung kaya't wag po tayong malulugmok. Ano man yung dumating sa ating mga pagsubok, bahagi lamang po yun ng buhay. Ang pinakamaganda po doon, sigurado tayo kasama natin ang ating tagapagligtas sa ating journey sa buhay. Amen? We have our living hope, ang ating Panginoong Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
aming papuri at pagsamba. Ikaw po ang aming buhay na pag-asa. Walang makapagbabago nun, Panginoon, sa aming buhay. Kaya't kami magpapatuloy sa takbuhin na iniatas niyon sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasang kaloob ninyo. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa gabing ito. Amen. Minsan pa po, ating palakpakan si Lord sa gabing ito. This is amazing grace. Amen. Mga anak ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo upang ating pagbulayan ng salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa gabing ito. At ito po ay matatagpuan po natin sa Epeso, Kabanatang 6, Talatang 16. Ito po ay sinasabi sa Magandang Balita, Biblia. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa ating pagbasa sa gabing ito. Amen. Amen. The word is a lamp unto my feet. Thank you, Jesus. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Tayo pong lahat ay makakaupo, mga anak ng Diyos, sa diwang ito. At tunay nga po yung ating pong narinig kanina sa mensahe ng awit ng Midweek Choir ay tunay nga po nakakamangha ang biyaya ng Diyos. Amen. Praise God. Maging yung kanta po ng praise and worship kanina, Jesus Christ is the reason of our living hope. Totoo po na ang ating Panginoon ay muling nabuhay, ating inaalaala, at yun po yung naging hudyat ng ating pag-asa bilang mga mananampalataya. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, magandang gabi po. Lipat ko lang po, medyo mainit. Ayan. Praise the Lord. Medyo mainit. Okay, glory to God. Maging sa bawat isa po sa atin sa online, pinagpalang gabi po mga kapatid. Saan man po kayong naroon ngayon na nag-worship, ang ating panalangin ay datnan po kayo ng Diyos ng kanyang presensya na nasa mabuting kalagayan. At kung nasaan man po kayo ngayon, nakasama namin, might as well na ilagay nyo po sa chat box. Kayo po ay nag-worship kung kayo man po ay umaga, gabi, o madaling araw, o tanghali. Magandang araw po at magandang gabi kung saan man po kayong time zone na nandoon na nag-worship. Purihin po ang Lord. Yung ating din pong narinig kanina, yung testimony ng ating mga kapatid ay hindi natin malilimutan. Yung katulad ng sinabi ni Ate Liz. So, nawala man po yung passport noong nakaraan, pero alam natin na kahit kanina ay hindi nakakaroon ng schedule, pero alam natin maaayos pa rin yun. Meron tayong pag-asa. Amen? Ganun din po yung kay Ate Presi, yung pinag-pray nila kanina sa testimony niya na hindi po biro ang masunugan. Sabi nga, imanakawang ka na lang, huwag ka lang masunugan. So, hindi natin dinideclare parehas. Pero kung makikita nyo, pag nasunugan po ang isang tao, lahat po talaga mawawala. So, both, nire-reject po natin, nire-rebuke natin. At tama po yun, the moment pagdating sa ganong sitwasyon, wala po tayong ibang gagawin kundi dumulog sa Panginoon. Amen. Tama po yun. Nakita nyo po yung pagkilos ng Diyos, yung protection ng Lord, ay kumikilos ang Lord sa ganoong kaparaanan. Purihin po ang Lord. Maging sa testimony ni Ate Josie na sila po ay first time na makasakay ng eroplano at makasakay ng barko. Palakpakan natin si Lord. Totoo po yun. Talaga naman pong isang kagalakan ng ating mga kapatid ay makaranas ng ganong experience. Kahit naman po sino. At may pagkakataon, lalo pag dumaan kayo sa Romblon, medyo open sea po kasi yun. Pag nagbarko kayo, talaga yung alon, napakataas. So sa mga nagbabarko, alam niyo po yun. So kasi nung nagbarko po kami, nung umuwi kami ng Cagayan de Oro, papuntang Davao, talagang maalon po pag dumaan sa Romblon. So mga kapatid, ito po yung isang kaganapan na dumating po yung punto, talagang kakabahan ka. Okay.
Meron po kasing relationship sa ating paksa yung aking mga sinabi. By the way, our topic for this evening is faith. O faith over fear. Okay? Nagagapi ng pananampalataya ang takot. Yan po yung ating paksa sa gabing ito. Meron daw po isang kwento, mga kapatid, na meron daw pong magkakaibigan na sumakay sa pampasaherong tricycle. Ito magkakaibigan na to. Napansin ng isang lalaki na medyo kalmado yung tricycle driver sa kanyang pagmamaneho ng tricycle. Maingat itong pinagmamasdan ng mga magkakaibigan dahil napakaingat, sobrang ingat yung tricycle driver sa kanyang pagmamaneho. Tahimik sa kanyang pagmamaneho at nais kausapin ng kanilang kaibigan, yung driver. Kaya ang ginawa ng isang kaibigan, tinapik yung driver. Nung pagkatapik, nabigla yung driver. Nabigla, nagulat. At kamunti ka na mabangga yung jeep. Kasi tinapik nagulat yung tricycle. Ang tricycle, 3 lang po ang gulong nun. So nagulat, kamuntik nang sumagi sa jeep yung tricycle driver sa kabilang kalsada. Kaya nanginig sa takot ang lahat ng nasa loob ng tricycle. So ilan sila? Siguro mga 5 sila nung nasa tricycle. Ang sabi doon, sorry po, hindi ko akalain, sabi ng isang kaibigan nila, sorry po, hindi ko akalain na mabibigla ka sa isang tapik lamang, sabi ng isang kasama nilang lalaki. Ang sagot ng tricycle driver, hindi niyo po kasalanan, kuya. Nagulat, hindi daw niya kasalanan. Bakit naman? Talaga po, nakakaramdam ako ng takot kasi first time ko lang po mag-drive. So, first time lang pala mag-drive ng tricycle driver. Kaya nakakaramdam siya ng takot. Tinapik pa, nagulat. So dito, once again, good evening everyone. So, pasimula pa lang po ako. So, gusto ko lang po maging kalmado tayo dahil minsan namumukod tangi yung pagkatakot sa atin. Amen. At tulad po ng karanasan ni Kagawad Josie. Totoo po, dumarating po sa atin na ang pananampalataya na minsan yung pagkatakot, subalit tayo bilang mga mananampalataya, ito po ang pinakamabisang panlaban sa takot. Amen. Yung ating faith. Amen. Kahit pa first time na magmaneho ang sinasakyan mong tricycle, talagang kakabahan ka kasi first time niya. So kahit naman sino pag first time makahawak, tinapik pa, nagulat. So yun. Kaya next time, huwag magmananapik. Magtatanong lang. Para yan. Okay. Sa totoo lang, mga anak ng Diyos, okay, marami ang mga bagay na maaari po natin katakutan sa buhay. Amen. At isang katotohanan na hindi po exempted ang mga Kristiyano sa karanasan ng takot. Amen. Titignan po natin iba't ibang takot. Maging kayo mga kabataan, may mga takot tayo. Amen? Maging tayo mga kalalakihan. There are types of fear sa ating buhay tulad ng fear of sickness, fear of loneliness, fear of uselessness na nararamdaman ng mga seniors. Ito po, yung fear, yung sickness. Totoo po, pag nagkaedad ka na at tumungtong ka na sa 40, dati po naalala ko, yung karanasan ko, yung 20 years old, nakakapagbuhat pa ako ng 25 kilos to 50 kilos, kayang-kaya pa. Sabi ko, 45 na ako ngayon, parang ang bigat-bigat na. Tumutunog na yung So iba na. May mga fear tayo na ang hirap na magbuhat. Amen po, mga anak ng Diyos. So tignan po natin, yung po yung fear. Maging sa atin, sa mga nagkakaedad, fear of sickness. Kasi alam natin, yung pagkakasakit isang bahagi na ang iba, somehow, pag hindi mananampalataya, medyo kinakabahan. Pero pag meron kang Kristo, Lord, bahala ka na. Amen. Magkaiba kasi yon. At dito, mga kapatid, takot tayo pag seniors. Minsan takot tayo na mawalan ng mahal sa buhay. Takot tayo sa ating pagtanda. Yung iba. Amen. Totoo po, meron po sa atin, huwag na po magtaas ng kamay, meron sa atin dito na yung mahal sa buhay. Pag pumanaw, umalis, nakakatakot. Amen. Nandoon yung sitwasyon. Kasi yung relationship natin, lalo pag yung pamilya, napakatindi ng bonding. Okay, naalala ko po nung last time, nung lumabas po kami ng Kapaw, merong isang membro ng kabataan na buong buhay niya, 2 lang silang mag-ina. Totoo po ito. Hanggang siya po ay makapag-asawa, makapunta ng Saudi Arabia, hanggang sa nung nasa Saudi siya, yung mother po niya pumanaw dito sa Pilipinas. Kaya nakabalik po siya. Takot na takot siya. Talaga nandoon yung pagkalungkot niya kasi buong buhay niya, kasama niya ang kanyang ina. Amen. Fear po yun. Isa pong pagkatakot yun na mawala po yung mahal natin sa buhay. Meron naman dito sa mga kabataan, alam ko makakarelate kayo mga anak, fear of rejection. Fear of
failure sa mga kabataan na hindi sila makapag-aral mabuti. May mga peer na gano'n, peer bumagsak. Okay, peer doon sa grupo ng mga kaibigan, para nakakayang sumali kasi baka ma-reject ako. Baka hindi ako in. Baka hindi ako cool. May mga gano'n, no? Baka yung mga joke ko, hindi nila maintindihan. Amen. Iba-iba po. Yung lalo mga Gen Z, nasa Gen Z tayo ngayon, Gen Z. Lalo sa mga XYZ generation, maging sa 90 generation, so alam niyo, mga nasa 70s, 80s, so tayo po yun, no? Kasi 79 po ako no? Iba po ang generation. Kung makikita niyo mga anak ng Diyos, one of the fear ng isang kabataan is fear of rejection. Kaya napaka-importante na makita po natin, somehow, yung mga kabataan, kung paano natin sila patuloy na maiga-guide. So meron silang mga excitement spirit na gustong gawin. Kaya dito, mauunawaan natin sila. Ngayon, sa ating panahon, year 2024, anong fear natin ngayon? Yung fear natin, pagtaas ng bilihin, pagtaas ng inflation, pagtaas ng bigas, langis, pamatahe. Amen? Meron pong fear na nangyayari po sa ating panahon. Nakakatakot po. Gayon din, maraming nakakatakot dahil sa economic problem, recession sa buong mundo. Meron pong situational. Amen? Even yung nakaraang araw lang, nagkaroon ng calamity sa Taiwan. Diba nagkaroon po ng lindol. So 7.2. So mga kapatid, nakakatakot talaga. Ito yung mga fear na nagbubunga sa atin na kung saan sa ating buhay nakapangihina sa ating pananampalataya. Gayon din yung fear of climate change. Dati po, pag tumutungtong alas ang umaga, makikita po ninyo, hindi ganun katindi ang sikat ng araw. Ngayon, alas 7 pa lang, matindi na ang sikat ng araw, yung climate change. Di ba po? Hanggang, makikita nyo po, hanggang alas 3, alas 4, iba po ang sinag ng araw. Amen. So yun po yung climate change, mga kapatid, na nangyayari. Nagbabanta ng takot, ng paglubog, pagbaha, pagkasira ng buhay, dahil din po sa mga bagyong darating at ibang kalamidad. Meron pong nilabas na isang article ang ating pag-asa para po sa kaalaman ninyo. Pagtungtong daw po ng, kung di ako nagkakamali, parang August, parang mas maraming bagyo kaysa sa last year. So marami daw pong bagyo ang papasok ayon po sa forecast ng pag-asa. So dito po, kung makikita nyo mga kapatid, ito po yung nakapagbibigay sa atin, nakapagdudulot sa atin ng pagkatakot. Amen. Gusto ko makita po natin, sa ganitong sitwasyon, sa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, meron tayong pananampalataya na ang ating Diyos ay buhay at ang ating dakilang pag-asa. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Yun po yung inawit kanina ng praise and worship. Jesus Christ is our living hope. And kinanta po ng choir, Amazing Grace. Yung kabutihan, biyaya po ng Diyos ay patuloy po natin mararanasan sa kabila ng mga takot na ating pinagdadaanan. Kaya balikan po natin, yung ating binasa kanina sa Ephesians chapter 6, verse 6, lagi niyong gawing panangga, take note church, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. Always wear your shield of faith, mga anak ng Diyos. Amen. Isang katotohanan, tayo mga mananampalataya, bawat araw, take note, it's a battle. Bawat araw ay pakikipagdigmaan. Amen. Hindi po tinitignan natin ang isang sitwasyon, pastor, okay na ako Pansinin nyo, mga anak ng Diyos, dumating yung pagkakataon na pag okay na, may darating na naman na sitwasyon. Alam nyo po yung isang laro sa computer, yung Plants and Zombies. Diba yung unang waves, ay gumagamit ako ng mga, diba, generation natin. Yung unang waves ng kalaban, pag natalo, may another waves ng kalaban, yung Plants and Zombies. Ganon. Minsan tinitignan ko yung isang sitwasyon ng isang mananampalataya, kakatapos na ng isang pagsubok, meron na namang pagsubok. Amen. Meron na namang pagsubok. Pero yung binabanggit sa Ephesians chapter 6, lagi niyong gawing panangga, alin? Ang ating pananampalataya. Kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, binibigay niya tayo ng shield of faith. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan. Ang nangyayari minsan sa mga anak ng Diyos, pag dumarating yung mga ganong sitwasyon, ang ginagawa nila, tanggap lang ng tanggap. No. Reject them in the name of Jesus by the power of His Holy Spirit and the blood of Jesus. Amen. Yung faith,
tinanggap mo si Jesus bilang Diyos tagapagligtas ng buhay mo, huwag mong kakalimutan na meron kang authority to reject yung shield of faith. Amen. Sige nga mga anak ng Diyos, taas ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay. Lord, I declare in Jesus' name the shield of faith. Dahan-dahan. 1, 2, 3, 4 in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. One of the declarations, meron ka ng covering ng Panginoon. Wag na wag mong tatanggalin yan sa buhay mo. Amen. Minsan ginagawa ng anak ng Diyos, sa sobrang dami ng problema, hindi na nakatingin sa shield of faith o sa faith na meron siya. Nakatingin na lang doon sa laki ng problema. Subalit nakakalimutan nyo ang isang makapangyarihan Diyos. Amen. Na meron ka. Tinanggap mo si Jesus. Meron kang authority. Yung kapangyarihan niyon ay nasa iyo at nasa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Always wear your shield of faith. Sa paghirap natin sa buhay, meron po tayong tatlong kinakatakutan ang marami. Tignan po natin ito. Ito po ay general, tatlong kinakatakutan. Number 1, fear of uncertain future. Number 2, fear of ultimate evil. And number 3, fear of death. Sa isahin po natin yan, harapin natin ang mga ito gamit ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus nung tinanggap natin siya. Faith, number 1, faith against fear or uncertain future. Ito po yung karanasan ng mga Hudyo sa Hagay. Gagamit ako ng iba't ibang verses sa Bible. Pero bear with me mga anak ng Diyos, ito po yung mga nangyari sa Biblia na kung saan pwede natin ma-relate sa ating panahon. Amen. Glory to God. Hagay chapter 1, verse 15b. Hagay chapter 2, verse 9. Until, sa ating pagbasa sa Lumang Tipan, makikita po natin dito yung pangamba ng mga Hudyo nung sila'y nagbabalak silang itayo muli ang templo. Ano ba nangyari sa sitwasyon ito? Sa Hagay chapter 1, ito po yung kwento kung ating babasahin. Kasi pag binasa medyo mahaba ito. Pero ikikwento ko na lang. Ipaparaphrase ko. Dito mga anak ng Diyos, winasak ng Babylonia ang templo. Naalala niyo mo, na-captured po yung sila. Yung mga Juda nung panahon na yun. At dito, nung winasak ng Babylonia yung templo, pinatay ang maraming mamamayan. At sila po ay nalugmok sa kahirapan ang bansang Israel o ang bayang Israel. At after that, sila makipaglaban sa kwento sa Hagay chapter 1, salamat na lamang dahil pagkatapos ng mabagsik na pananakop ng Babylonia, iba po ang panahon ng Babylonia. Ito po yung panahon na kung saan winasak po lahat, kinaptive po ang mga may kapangyarihan o mga magagandang katawan, kasama na rin sila Daniel, yung kanyang mga kaibigan. Alala niyo po yung kwento? At dito mga anak ng Diyos, from then, nakita natin yung Israel, naging kawawa sila, yung Israel. Dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos. May nangyari sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. At dito, salamat na lamang, after ng isang mabagsik na pananakop ng Babylonia, ang mga Persian po ang bagong empire na sumakop sa mga Israel nung panahon na yon. Dahil kung bumagsak ang Babylonia, mababait po ang Persian na sumakop po sa Israel. Yun po yung kwento sa Biblia sa Old Testament. Sa pangunguna ni Cyrus at Darius ng Persia. Dito, ang mga Israelite ay pinabalik ang Israel upang itayo nilang muli ang kanilang bayan. Ang maganda po dito, after silang masakop ng Babylonia, pinababalik sila ng Persia upang itayo nilang muli ang kanilang bayan. Ano po ang nangyari? Kaya sa pag-uwi ng mga remnants, ang mga natirang buhay ng mga mamamayan, dahil karamihan po ng mga kasama po nila yung mga malalakas, yung mga matitipuno, yung may kakayan ay nagkandamatay na po. Nung panahon na yon, nakita nila na nakalulunos ang kalagayan din at wasak yung templo, mga sirang bahay at kawawang kalagayan ng bansa nung panahon na yon. Amen. So yun po yung kwento mga kapatid. Kaya agad-agad nilang itinayo ng mga tao ang kanilang bahay, ang ginawa po nila para sila ay makatayo uli, nagtanim sila. Okay? Nagtanim sila muli upang itayo muli ang kanilang kabuhayan. Bagsak po ang kanilang sitwasyon ng panahon na yun. Sa ganitong kalagayan, nagbigay po ng challenge si Propeta Hagay nung panahon. Prophet po si Hagay. At upang isama ang mga tao sa pagtatayo ng templo sa kanilang plano, sila po ay dumulog sa Diyos. Hello? Sila po ay dumulog sa Diyos nung panahon na yun at humingi ng tulong sa Panginoon. Pero sabi ng mga mamamayan, sinasabi ng mga taong ito na di umano hindi pa napapanahon
upang itayo muli ang templo in Haggai chapter 1, verse 2. Kaya dito, discourage ang mga tao na itayo ang templo. Una, para unahin nilang itayo ang kanilang sarili-sariling bahay. Pangalawa, makita natin dito, dahil mahirap sila. Una po, discourage sila, mahirap ang kanilang kalagayan, wala silang kasama magtatayo, talagang wasak ang kanilang kabuhayan ng panahong yon. Mahirap sila. Ang unang templo, ito po ay pinatayo ni King Solomon. Para naalala niyo po, si King Solomon ay sa panahon sobrang yaman ng Israel nung panahon ni King Solomon. Kaya lang, after noon, mga kapatid, sa sobrang hirap nila nung sila po ay na-captive ng Babylonia. At walang kasiguruhan ang bukas. Kaya dito, mga anak ng Diyos, nangaral si Propeta Haggai upang manawagan sa Israel na magpakatatag ang Israel. Nung dumulog sila sa Panginoon, anong sabi ni Yahweh? Take note, church. In Haggai chapter 2, verse 4, patuloy niyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Yun po yung situational nila. Nangingibabaw sa kanila ang takot. Nangingibabaw sa kanila, Lord, wala na kaming pag-aari, sira ang lahat ng bagay. Papaano kami magsisimula? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Okay? Okay? Tandaan po ninyo mga kapatid, dumarating sa ating punto na parang useless na. Parang hopeless na. Parang wala nang magagawa. Pero nung sila'y dumulog sa Panginoon, itayo niyo muli ang templo. Ang sabi sa Haggai chapter 2, verse 4, patuloy niyong gawin ng templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Amen. Kaya dito, kaya kumilos ang mga mananampalataya ng bayan, ano po ang gamit nila? Ang gamit po nila ay pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung gamit nila. Naitayo ng mga Israelita ang templo na higit na mas maganda kaysa una. Take note, yung una, what if hindi sila dumulog sa Diyos? Ano ang mangyayari? Wala silang pananampalataya. Hindi nila maitatayo muli ang templo. Maganda na ng panahon ni Solomon, mas maganda pa nung sinabi, nung itinayo nila. Amen. Ano ang challenge dito? Muli nilang naitayo ang templo, nakita ng mga Israelita ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Paano? Dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pangalawang bagay, mga anak ng Diyos, faith against fear of the ultimate evil. Labas tayo sa kwento sa Haggai. Pumunta tayo sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 5, and 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 17. Pwede nyo pong i-search sa Bible. Sa ating pagbasa dito, ito po yung tungkol sa pagsuway at pagdating ng Antichrist. Tignan mo mga kapatid, labas tayo. Tignan po natin. Darating talaga yung takot at mangingibabaw ang kasamaan sa mundong ito. Take note. May mga nagtatanong, Pastor, bakit kailangan mangyari ito? Kailangan talagang mangyari ito. Dahil ito ang sinasabi sa Biblia. Mangyayari na kung saan lalabas ang Antichrist. Lalabas ang mga gawa ng kaaway na ating nakikita na ngayon. Amen. Tignan po natin. Again, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 5, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 17. Ito ay, ano pong sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik labang sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda ng kapahamakan. Darating talaga. Darating talaga. Kung may mga nakikita kayo na iba't ibang religion, may iba-ibang paniniwala, bukod kay Kristo, pag sinabi si Jesus ay hindi Diyos, so alam niyo na po yun. Magbabanggit sila ang anak ng Diyos, sila ay tagapagligtas, medyo taliwas po yun. Ang only Savior na binigay sa sanlibutan, Ephesians chapter 2, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ating ikaliligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. No other name but the name of Jesus. Amen. Hindi po pangalan ni numan. Ang ating Panginoon na ating sinelebrate nung Sunday, siya po ay namatay ng Biyernes Santo at muli siyang nabuhay ng Easter Sunday. At meron po tayong Diyos na namatay at muling nabuhay. No other than our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Kaya mga anak ng Diyos, hindi po walang saysay.
yung ating pananampalataya kay Jesus. Amen? Hindi lang po religion, kundi relasyon sa Panginoon. Amen. Yan po ang sandata, tungtungan ng ating church, ng The United Methodist Church. Si Jesus ang sentro at pundasyon ng ating iglesia. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, itinaas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Binabanggit, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ito po yung paglitaw ng Antichrist. Paglitaw ng mga suwail. Kaya dito, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Darating po yung panahon, I pronounce this as pastor, as a servant of God. It's just because marami talagang magsasabi na sila ang Diyos. Sila ang Kristo. No, our Lord Jesus Christ is risen from the dead. Amen? And the Holy Spirit and the third person of God, yun po yung ating kasama. Kaya dito, marami magsasabi, sila ang Diyos. Kaya marami maliligaw. Kaya dito, mga anak ng Diyos, gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlilang, himala at kababalaghan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Ito ay paglaganap ng labis na kasamaan. Dahil masama ay papalakpakan, ito ay iboboto ng mga mamamayan at ito ay gagawin nilang bayan leader, ang masama. Mangyayari po ito. Magkakaroon po ng pangdaigdigan. Lahat po ito. Na kung saan tinitingnan natin, pastor, bakit kailangan mangyari? Yun po yung sinasabi sa Biblia. Mangyayari ang lahat, ito po yung mga sign sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Amen? Subalit, ang maganda nito, mga anak ng Diyos, manatili tayong magpakatatag. Patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya hindi po biro ang pagiging Kristiyano. Amen? Kaya nung naging Kristiyano ka, wag po natin laruin. Seryosohin po natin. Amen? Ang pagiging Kristiyano. Sapagkat buhay po ang nakataya dito. Amen? Buhay na kung saan, kung wala tayo kay Kristo, nakakalungkot. At kung nakilala natin si Kristo, at meron tayo mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Kristo, ibahagi po natin ang pagmamahal at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mangyayari ang mga ito, mga kapatid. Ang masama ay magpapakilalang Diyos. Kaya siguradong magdurusa at parurusa ng mga tunay na tapat na naglilingkod sa tunay na Diyos. Darating po yung persecution, mga kapatid. Hello. Para malungkot na po kayo. Pastor naman, nananakot ka. Yun po yung katotohanan. Ang pagiging Kristiyano, darating po yung persecution. Darating po yung pag-uusig. Darating po yung mga ganong sitwasyon. Pero magpakatatag po tayo, mga anak ng Diyos. Amen. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay ang ating makapangyarihan Diyos na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Mangyayari ang lahat ng ito, mga kapatid. Sa totoo lang, unti-unti natin makikita ang kaganapang ito. Tandaan po natin, mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng ating pananalig at matatag na pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Pinapakita ko po yung mga worst thing. Worst po talaga ito. Subalit, sa bandang huli, mga kapatid, kung tayong lahat ay patuloy na magiging tapat sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pangatlo at panghuli, faith against the fear of death. May mga takot po mamatay. Okay? In Luke chapter 20, verse 27 to 38, ito naman po yung storya, mga kapatid, ng pag-uusap ng ating Panginoong Hesus at ng mga Sadducees. Ano po ba yon? Yung mga Sadducees po, they do not believe in resurrection. Naniniwala po sila na meron Diyos, yung mga Sadducees. Subalit, hindi po sila naniniwala sa resurrection. Para sa kanila, walang buhay, walang muling pagkabuhay. Para sa kanila, ang kamatayan ang magtatagumpay sa buhay. Hanggang doon lang, kamatayan lang. Yung kamatayan, period, tagumpay na. Yun po yung paniniwala ng mga Sadducees, mga kapatid. At dito, para sa mga Sadducees, ang kamatayan po yung last say. Basta para sa kanila, mamamatay ako, ikaw at tayong lahat, period. For them, death is the final conclusion of life. Yun po yung mga Sadducees, mga kapatid. Kaya kamatayan, wala na, yun na yun. Ngunit, sabi ng Panginoon sa John chapter 11,
verse 21, maliwanag po ito, sabi ng ating Panginoong Jesus in John chapter 11, verse 25, 11 verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen. Maliwanag po na sinabi ng Panginoon sa ating Resurrection Sunday, kaya po tayo naging Christian because of Christ. Without Christ, I am nothing. Makita niyo po yung spelling ng Christian. Christ, I-A-N. Yung I-A-N, I am without Christ. I am nothing without Jesus Christ. Amen. That's why naging Christian po tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya mga anak ng Diyos, maliwanag po, nasabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Mga anak ng Diyos, maliwanag. Pag tayo po ay mawawala sa mundong ibabaw, lahat po tayo ay pupunta po doon. Amen. Parang tahimik na po kayo. Lahat po, maging kayo po na nasa online. Subalit ang katiyakan, kung tayo po ay sumamba sa Panginoon, tumanggap kay Jesus as our Lord and Savior, ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Maliwalag po, sinasabi ng Panginoon, siya ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon ay hindi na mamamatay at muling mabubuhay. We talk about physically death and spiritually death. Amen? Yung ating physically death, tayo man po mamamatay by physically, pero yung ating spiritually death, mga kapatid, bubuhayin tayo ng Diyos sapagkat ang ating sinasamba ay nag-resurrection. Purihin po ang Diyos. Pero marami pa rin ang may takot sa kamatayan. Totoo po ito. May mga Kristiyano na ayaw nilang pag-usapan ang kamatayan, masama mangyari sa kanila o sa kanilang mga mahal sa buhay. Totoo po, minsan nakakatakot pag-usapan ng kamatayan. Pero po, kung meron tayong Jesus, anumang panahon, sa kanyang takdang panahon, amen? Meron palaging timetable si Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin po ang Diyos. Kaya marami nasasaktan pag pinag-uusapan ang kamatayan. Nalala ko po ito, isang situational before, nung ako po isang kabataan, meron pong nagkaroon ng stampede sa Ultra. Nalala niyo po? Meron pong isang sikat na game show na sa kanilang pinagkakaguluhan nila na makapasok sa loob ng show na yon. Nung panahon nyo, naalala ko, kamuntik na po na makasama doon yung nanay ko at ang kuya ko. Kasi sila ay from Tres Martires ay bumiyahe, papuntang doon sa show sa Pasig. Sa Ultra. Sa loob ng Ultra, yung isang game show. At kailangan makapasok ka, oo po, yun po yun. Kaya dumating yung punto, ang daming nagkandamatay doon na nakakatakot po sa part na yon. Gayun din mga kapatid, yung pangyayari po ng gera, di ba po, sa Russia at saka sa Ukraine. Araw-araw po nagkakaroon ng pagpapasabog ng mga missiles, marami po ang namamatay. Sa atin mga kapatid, sa ating panahon, wala mang digmaan, pero may sakit at mga aksidente na hindi po tayo makakaiwas sa kamatayan. Amen. Wala man tayong digmaan na pangyayari sa atin, subalit mayroong mga sitwasyon, mayroong mga pagkakasakit na maaaring maging hudyat ng kamatayan ng isang mananampalataya. Kaya mga anak ng Diyos, sa gabing ito, ang ating palataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung tangi natin panlaban para sa kamatayan. Amen. Pag meron kang pananampalataya at kaugnayan sa Diyos, mag-agapi mo ang pagkatakot ng kamatayan. Amen po ba doon? Praise God. Kaya dito, ito po yung tanging paraan upang makamit natin ang muling pagkabuhay na buhay na walang hanggan na inaalok ng ating Panginoong Hesus. Kaya merong isang storya, si Saint Chrysostom, isa po siyang mangangaral sa Antioch, sa capital noon ng Roman Empire. Binantaan po siyang ipatapon siya ni Empress Eudoxia dahil hindi po nagustuhan ng reyna yung kanyang sermon nung panahon na yon. Matapos mabalitaan po ito ni Saint Chrysostom, ang sabi niya sa kanyang sarili, kasi ito po yung mananampalataya, ano ang aking katatakutan? Kamatayan ba? Yung kanyang tanong. Alam niyo po ni Kristo, ang kamatayan po ay pakinabang. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ipapatapon ako? Yes. Sa buong daigdig, ang Panginoon po ay kahirapan ba? Ngunit wala tayong dala sa mundong ito. Totoo naman, yun po yung sabi niya, wala tayong dala sa mundong ito
nung tayo ay sinilang. Totoo po yan. At kung tayo ay babalik sa Panginoon, wala rin po tayong daladala. Amen. Kaya yan po yung katotohanan, mga anak ng Diyos. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya, ang lahat ng takot na ating mararanasan, daigdig na ating pinagmamasdan, ay napapangiti tayo dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Ang kahirapan ay hindi po dapat nating katakutan. Amen. Ito po'y dapat hinaharap at nilalabanan. Hindi rin dapat natin hinaharap ang karangyaan. Hindi po dapat ito kinakatakutan ang kamatayan. Kaya dito mga kapatid, sa aking pagkatapos sa 3 bagay, mababasa po natin sa Proverbs chapter 29, verse 25. Sa Tagalog po, Kawikaan, chapter 29, verse 25. Wag mong ibabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at magpakatatag ka. May mga siniisip tayo minsan nababahala tayo. Ano na ang mangyayari sa akin sa kinabukasan? Lalo po pag magulang ka, chine-check mo, kamusta na kaya yung anak ko, yung kanyang pag-aaral, pag-aaral siya sa eskwelahan, kamusta kaya siya sa kanyang pagpunta sa ibang lugar. Diba po? Pag tayo aalis, kamusta kaya yung pamilya ko? Ano kaya ang ginagawa nila? O pag nasa probinsya, ano kaya ang kinakain nila? Ano kaya ang ginagawa nila? Diba po? Ito may mga tanong tayong karanasan sa ating buhay. Subalit ito po yung assurance sa Kawikaan chapter 29, verse 25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at magpakatatag ka. Amen? Magpakatatag. Sa aking pagkatapos, sa ating pagharap sa buhay, 3 bagay ang ating kinakatakutan na nire-remind sa atin bilang mga mananampalataya. Una, fear of uncertain future. Minsan natatakot tayo sa future. Huwag po kayo matakot pagkasama mo ang Diyos. Fear of the ultimate evil. Maaring lumaganap ang kasamaan. Opo, mangyayari talaga ang kasamaan. At hindi po ito ating matatakasan. Amen? Sapagkat ito po ang hudyat ng pagbabalik ng Panginoon. Pangatlo, fear of death. Harapin natin ang mga ito gamit ang ating pananampalataya na gamit ng ating Panginoon. Amen? Haharapin natin. At naniniwala po ako, mga anak ng Diyos, maging kayo na nasa online, pagtatagumpayan po natin, labanan, ang lahat ng takot sa pamamagitan, Sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesus. Amen. Yung ating inawit kanina, Jesus Christ is our risen, living hope. Nagtagumpay na po ang Panginoon. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo din pong lahat ay magtatagumpay dahil ang ating Diyos ay nagtagumpay mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. To God be the glory. Amen. Amen. 2 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tinatawagan po ang ating maasters. Tayo pong lahat ay tumayo, mga anak ng Diyos. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Give them. Aming Diyos, narito po ang aming mga kaloob, ang aming mga offerings, tanda ng aming patuloy na pagmamahal sa iyo.
Gamitin mo ito, Panginoon, upang lalo pang lumaganap ang iyong banal na gawain, ministeryo dito po sa NACS. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa kanilang mga kabuhayan, trabaho at negosyo. Maging sila na nasa online, Panginoon, na nagkakaloob para po sa iyong kaharian. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod at lagi po natin tatandaan yung pananampalataya na mayroong kalakip na gawa sa pamamagitan ng ating patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Taas po natin ang ating dalawang kamay to receive God's blessing. Gawad mo, Panginoon, sa iyong abang lingkod para sa iyong mga anak. Ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo mula sa krus ng Kalbaryo, ang pakikipisan, kaaliwan, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Humayo kayo, mga anak ng Diyos, patuloy na maging matatag, malalim ang pananampalataya, magmula ngayon, magpawalang hanggan. Amen. 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 Ating palakpakan si Lord sa gabing ito. Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord.